Magnolia Hotshots makakatapat ang TNT. Ginebra naman laban sa Northport. Pag-usapan na natin ang iba pang mga matchups dahil mag-uumpisa na ang PBA Playoffs. So bago natin pag-usapan ng mga matchups, silipin muna natin ang playoff picture ng 2023-2024 PBA Commissioner's Cup. Explain lang din muna natin bakit nasa top 3 ang Ginebra at top 2 ang SMB. Natalo kasi kagabi ang Phoenix. Dahil sa pagkakatalo nila mga kabakets, nagkaroon tuloy ng 4-way tie. Dahil ang SMB ang may pinakamataas na quotient sa kanilang apat, ang SMB ang magiging top 2. Top 3 ang Ginebra at bagsak sa top 4 ang Fuel Masters. Pero may twice to beat advantage pa rin naman ang Fuel Masters kontra sa Meralco Bolts. So pag-usapan na natin ang tapatan ng first seed na Magnolia Hotshots at ang 8th seed na TNT Tropang Giga. Napakaganda ng matchup nito mga kabakets. Ang Hotshots ang best team sa PBA record-wise. Ang TNT naman are not your typical 8th seed. Kaya lang naman nandito yan sa pinakahuling playoff spot dahil sa mga injuries. Pero kahit na maraming kulang na players ang TNT, hindi pa rin basta-basta itong team na ito. Nakita naman natin kung papaano nila talunin kagabi ang second seed na Fuel Masters na ngayon 4th seed na dahil nga tinalo sila ng TNT. Matagal naman lang naging laban ng Hotshots sa TNT nitong conference. Noong opening night pa, November 5 ang kanilang laban na kung saan nanalo ang Hotshots sa TNT sa score na 110-102. Iba pang import ng TNT noon si Quincy Miller pa mga kabakets. Ngayon naman ang import na ng TNT ay ang kapatid ni Ronday na si Raleigh Hollis Jefferson. So may upset bang magaganap? Kaya nga ba ng TNT upset ang top seed na Hotshots? Mahirap yan masabi dahil maganda kasi ang nilalaro ng Hotshots this conference. At malakas pa ang kanilang import na si Tyler Bay. Obviously silang ina-expect ng karamihan na mananalo dito sa TNT dahil nga sa kanilang outstanding na record this conference. Pero may chance naman ng TNT. Dapat tapusin na ng Hotshots agad ang TNT sa unang game dahil kung makapwersa pa ang TNT ng knockout game, mapupunta ang pressure sa Hotshots. Kaya kahit na ba twice to beat ang Hotshots, hindi sila magpapakampante dahil TNT nga ang kanilang kalaban at kahit kulang-kulang to, capable itong manalo ng back-to-back games. Susunod naman na tapatan ay ang second seed na San Miguel Beermen versus 7th seed na Rain or Shine Elasto Painters. Maganda ring labanan nito dahil parehong nasa winning streak ang dalawang koponan na ito bago magsimula ang playoffs. Nung elimination round, tinalo ng Beermen ang Rain or Shine sa score na 115-110. Dito nga sa game na ito na injured si Junmar. So isang game pa lang nakakalipas nito ni Abay, makakarap na naman niya ang Rain or Shine. Ngayon iba na ang import ng Beermen. Masasabi nga natin na mas magaling ang bagong import ng SMB ngayon. Kakadating lang nitong si Boatwright nag-average na agad ng 40.3 points per game at 13 rebounds per game. Mahihirapan ang import ng Rain or Shine na si Treadwell dito kay Boatwright dahil mas mabilis sa kanya ito at mas may tira sa labas. Napakadelikadong team ng SMB sa paparating na playoffs kung titingnan. Pero ang Rain or Shine nakatalo na ito ng mabibigat na teams this conference. Sila nga ang unang team na tumalo sa Hotshots. Tapos pinabagsak din nila ang TNT nitong January 5 sa battle for 7th spot. So capable din sila makaisa o makadalawang panalo pa nga sa Beermen. Kaya lang ang SMB kasi veteranong-veterano na itong team na ito pagdating sa playoffs. Pero tignan natin kung ano nga bang magiging resulta. Kinaka-excite din talaga ang laban ng Rain or Shine at SMB sa quarterfinals. Sunod naman na tapatan ng ating pag-uusapan ay ang matchup ng 3rd seed na Barangay Ginebra at ang 6th seed naman na Northport Batangpier. Rematch naman ito ng last year's Commissioner's Cup na kung saan best of 3 noon ang quarterfinals matchup nila. Na-sweep lang ng Ginebra ang Northport last year. Nitong conference naman, tinalo ulit ng Ginebra ang Northport nung January 7 lang. Recently lang sila nagtapat kaya may familiarity pa sa isa't isa ang dalawang teams na ito. Ngayon, tatry ng Northport makabawi sa Gene Kings. Kaya lang mahihirapan ang kanilang pagigigante dahil twice to beat ang Ginebra at maganda rin ang nilalaro lately.
Sunod naman natapatan ngayong quarterfinals sa yung 4th seed na Phoenix Super LPG laban sa 5th seed na Meralco Bolts. Ito talaga ang match na laban para sa akin. Kaya lang syempre may twice to beat advantage ang Phoenix, kaya mas mataas rin ang chance nilang makapasok sa semis. Tsaka hindi rin naman natin may pagkakaila na magandang pinakita nitong Fuel Masters this conference. Talagang ginulat nila ang karamihan dahil wala masyadong nag-e-expect sa kanila na papasok sila sa playoffs. Ngayon nakapasok sila sa playoffs tapos top 4 pa sila at may twice the beat advantage pa. Isa sa mga rason bakit sila nasa top 4 dahil magaling din ang kanilang import na si Jonathan Williams. Ito yung pumapangalawa ngayon kay Tyler Bay sa best import of the conference. Bukod pa sa import nila, magagaling din ang mga locals ng Phoenix. Kaso mukhang mahihirapan sila sa Meralco Bolts talaga dahil itong team na ito ay playoff contender na sa mga nakaraan pang seasons. Ngayon, mas lumakas pa nga lalo ang lineup ng Bolts on paper. Tapos magaling din ang import nila na si Miller. Nitong nakaraang Miyerkules, nagkaharap nga itong Phoenix at Bolts at nanalo nga ang Phoenix sa game na iyon sa score na 93-83. Parehong may tig 19 points ang dalawang imports na si Sean Miller at Jonathan Williams. Kaya lang nagkatalo lang talaga sa locals dahil umiscore si Perkins ng 22 points noon. Nitong playoffs, mas pamilyar ang dalawang teams na ito sa isa't isa dahil mas recent lang silang nagkatapat. Silipin natin ulit ang playoff picture ng 2024 Commissioner's Cup. Ayan, dahil top 3 ang Ginebra mga kabakets, posible na matuloy ang Dream Finals matchup ng karamihan. Manila Clasico, Barangay Ginebra versus Magnolia Hotshots. Ayun, kung makakalusot silang dalawa sa kanilang mga makakatapat, alam naman natin na hindi basta-basta ang kanilang dadaanan para matungtong ang finals. Pero definitely ang Hotshots, SMB at Ginebra pa rin ang mga teams na favorites ngayong playoffs. At syempre, bilog pa rin ang bola at pwedeng may manggulat na team ngayong playoffs. Marami ang nagsasabi na ang dark horse daw ngayong playoffs ay ang Phoenix Fuel Masters. Pero abangan na lang natin ang playoffs, malapit na magsimula ito mga kabakets. Netong January 17 na magsisimula ang quarterfinals, Wednesday. First game nga 4 PM magtatapat ang 4th seed na Phoenix at ang 5th seed na Meralco Bolts. And then second game 8 PM 8th seed na TNT Tropang Giga makakatapat ang 1st seed na Magnolia Hotshots. Tapos sa Friday, January 19, first game 4 PM, second seed na SMB kontra sa 7th seed na Rain or Shine. Second game naman 8 PM, ang fan favorite 3rd seed na Barangay Ginebra laban sa 6th seed na Northport Batang Pier. So mga kabakets, kanino bang team kayo? Tingin nyo ba yung team na sinusuportahan nyo ngayon ayun ang magcha-champion ngayong conference? So dito lang matatapos ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share, and subscribe.